Nasira lahat mga kababayan yung yung mga lumabas sa hearing sa Senado ni Senator Amy Marcos. Doon malabo, mas malinaw ito po. Parang mga kababayan, yung Senate hearing hindi man para alamin yung totoo. Gawa niya Mr. Maravillas. Hindi yun yata paglilinaw, kundi pagpapalabo. O, di ba? Pero itong paliwanag po ng isang international expert, napakalinaw na legal, walang nilabag na batas sa ating domestic laws. At pag tiningnan natin yung pag-serve ng warrant of arrest kay dating Pangulong Digong, excellent po. Na-observe yung mga sobra-sobra pa yung pribilehiyo. Sabi nga ni General Torre, naging special treatment pa niya yung pagtrato sa kanila o sa kanya. Nagsorry pa nga si General Torre kasi yung binigay na pagtrato, usually hindi po na ibibigay sa ordinaryong suspect. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Joke time muna tayo po. Padala ni Patria Dacomos ng Hong Kong, OFW. Na late sa klase si Carlos. Sabi ng kanyang teacher, Carlos, bakit late ka? Saan ka na naman galing? Sabi ni Carlos, pasensya na po ma'am. Nawawala kasi niya yung 500 pesos ng lalaki sa daan. Sabi ng teacher, kaya pala na late ka. Tinulungan mo ba niya yung lalaki na mahanap yung 500 pesos? Sabi ni Carlos, hindi po ma'am. Bakit niya natagalan ka? Na late ka? Sabi ni Carlos, ang tagal kasi po ma'am na umalis yung lalaki. Kaya hindi ako makaalis tuloy. Natatapakan ko kasi niya yung 500. Kaya nakatayo lang siya. Habang naghanap yung lalaki ng 500, natatapakan niya. Kaya hindi siya umalis. Na late. Joke man lang po. Huwag gagawin mga bata. Ang ganong ori ng agawain. Matik na, 200 pesos. Sa monthly draw, 5,000 pala. 5,000 yung price natin. Tapos, yung hindi mabobonot, sa December, kasali pa kayo. 10,000 po yung grand prize. Dito na tayo sa ating seryosong topic. Kasi pinaliwanag po ng isang international law expert yung warrant of arrest na pinalabas ng ICC po, it is legal, it is in order. Tama yung pagka-serve. Walang problema kasi yun ang pinapalabas sa mga propaganda mga kababayan ng mga DDS vloggers. Sabagay, sabi ko nga po, confirm na sa investigation ng Congress, talaga ito mga DDS vloggers, santambak na mga fake news peddlers, si MJ Kiambao po, tapos si Crisitio, walang magawa kundi mag-sorry sa mga paglalapastangan nila sa Kongreso at sa gobyerno in general, sa mga baseless accusations nila. Walang mga dokumento, basta pag naisip nila na magsalita, tira lang ng tira at yung mga pagmumura. So wala silang magawa kasi na-prove na mga mali yung kanilang mga pinapakalat na mga balita. Nagsorry sila. Ginisa po ni Congressman Benny Abante na isang pastor. O ngayon, ganon din dito sa pag-serve ng warrant of arrest laban kay Digong. O ngayon, minabuti mga kababayan ni Jose Claire Castro ng Presidential Communications Office na imbitahin ang isang international law expert. Ito ngayon, pakinggan natin mga kababayan para hindi kayo mabiktima ng mga maling impormasyon at maling paniwala, mga black propaganda. Ito siya, mga kababayan. At ngayon po, makakasama natin ang ICC accredited lawyer and international expert na si Atty. Joel Butuyan para magbigay po ng linaw sa iba pang mong katanungan. Good morning, Atty. Joel. Good morning, Yusek Claire, at maraming salamat sa invitasyon ngayong umaga. Opo. Kahapon po sa Senate hearing ay marami pong naging issue pero
hindi po masyadong na-elaborate yung mga sagot dahil po minsan ay nakakat po agad. Unahin po natin, Attorney Joel. Sinasabi po na mukhang labag ang ginawa sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte nang walang court order. Maaari niyo po bang i-explain dahil ang sinasabi po ni SOJ Boying Rimulya ay nasa batas naman po ng RA 9851 na pwedeng i-surrender sa International Court. Pakiliwanag nga po yan, Attorney Butuyan. Yusek Claire, dalawang basihan yung validity ng implementation ng warrant of arrest. No? Unang-una nandyan yung Republic Act 9851, which is actually a mirror image of the Rome Statute. Ito yung statute ng ICC. And nakasaad dun sa may Article 17 ng RA 9851 na kapag may warrant of arrest na inisyo ang isang international court, merong option ang Pilipinas na i-surrender directly to the international court yung suspect. No? Isa yon. Pangalawa, yung Article 59 ng Rome Statute. Nakalagay doon na kapag inaresto yung isang tao sa Pilipinas, no, halimbawa, ang procedure ay pwedeng idaan sa competent judicial authority at meron lang very pwedeng tanungin yung competent judicial authority. Wala na siyang jurisdiction para questionin pa yung validity ng warrant of arrest. Nakalagay doon sa Article 59 mismo. Ang pwede niya lang gawin is i-verify yung identity ng naaresto, kung siya nga yung nakalagay sa warrant of arrest, and to make sure na yung rights ng yung arrested person ay respected pursuant to our domestic law. No? Ngayon, meron ng decision ang ICC mismo with respect to ano ba yung binding effect ng procedure under Article 59 kung kinakailangan dumaan sa domestic judicial authority. Sabi ng ICC sa Ongwen case noong 2015 na there is no duty on the arresting country to follow the procedure under Article 59. So hindi kinakailangan dumaan sa domestic judicial authority for as long as yung substance ng Article 59 is complied with, which or is local court, di na kailangan. Yung identity ng saka kung respected yung rights ng accused. Anong nangyari nung pag-aresto kay former President Duterte? Binasahan siya ng Miranda rights niya, no? So that's pursuant to our domestic law on arrest. And then meron siyang abogado doon. Hindi lang isa, dalawa, no? So yung substance ng Article 59 were actually complied with. So talagang both under our local law and under the ICC statute, complied with valid yung implementation ng warrant of arrest, Yusek Claire. Ibig sabihin, Attorney Butuyan, kahit hindi po tayo miyembro dito sa ICC, Walang kidnapping po. at ang ginamit natin primarily ay Pinapalabas ang ating nila batas kinidnap. ng RA 985. Kung itatanungin pa rin nila kung may substantial compliance tayo dito sa Article 59 ng Rome Statute, ibig sabihin, nakapag-comply tayo, although hindi yun yung ginamit natin na batas, kundi yung RA 9851. Ganun po ba yun? Tama yun, Yusek Claire. No? We fully complied with our domestic law dahil nga merong discretion yung Philippine government to directly surrender the suspect to the international court. Okay, so hindi po kailangan na ng court order, katulad ng sinabi niyo po. Sa batas ho natin, hindi na kailangan ng court order. Meron po, siguro nadinig niyo po sa hearing kahapon, sinasabi po ni VP Sara na ito daw ay maliwanag na warrantless arrest dahil daw ang warrant of arrest ay dapat daw nagmumula sa local courts ng Pilipinas. Ano po masasabi niyo po doon? Meron hong warrant of arrest. It was issued by an international court na naging miyembro tayo. No? So hindi ho totoong warrantless arrest ito dahil talagang merong warrant covering the arrest of the former president. Ini-issue rin po na sabi po ni Senator Amy dahil ang una yatang pinakita ay i-warrant. Ano po masasabi nyo sa batas po natin patungkol dito sa i-warrant of arrest? Yusek Claire, sa batas mismo natin, hindi kailangang ipakita yung physical warrant of arrest at the time of the arrest. No? For as long as there exists a warrant of arrest, no?
ano yan, Tama pwede si mag-arresto. General In fact, Torre. Pwede na sa atin yung e-warrant na sinasabi dun sa may revision ng ating rules of court, no? Even sa ICC mismo, hindi kailangan ipakita yung physical warrant of arrest dahil po pwedeng e-warrant din yan. In fact, yung proceedings ng ICC, even yung kanilang trial lahat, paperless na yan. Talagang, ano na lahat, talagang e-documents lahat yung ginagawa doon. Pero kung napanood niyo po yung hearing kahapon, may pinakita po kasing video na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na kasi may pinapakita sa kanya na warrant of arrest. Parang sinabi niya na, bakit niyo ipapakita sa akin yung papel na yan? So it means meron din physical copy ng warrant of arrest na pinakita sa kanya? Tingin ko, prinit yung e-warrant na yon ay pinakita sa kanya and valid ho yung ganong klaseng procedure. Valid po yun. Oho. At ito pa po, attorney, sinabi po nila na ni VP Sara, lumalabas daw pong ito ay extra rendition lamang. Ano po masasabi niya doon? Yung extra rendition ay yung pag-aresto ng parang isang terorista na isusurrender sa isang country, no? Sa ibang country, hindi sa international court, no? Dito merong doon walang warrant of arrest 'yon, yung extra rendition. Ito meron hong warrant of arrest issued by an international court and hindi ito country to country. So hindi ho extra rendition 'yung nangyari dito. At isa pa po, pinag-uusapan din po yung diffusion at saka po yung red notice. Ang sabi po kasi, ang natanggap po nila ay yung wanted person diffusion. So, ano po sa tingin niyo po, nakapag-comply po dahil hindi daw po red notice ang natanggap? Ano po yung masasabi niyo po doon? Para sa akin, Yusek Claire, yung Interpol actually is just an international coordinating organization. No? Hindi siya talagang yung may power to really have a warrant effected, no? Siya lang yung nagko-coordinate na para may bigay yung warrant of arrest na galing sa either isang country or isang international court and idadaan papunta dun sa may country na may custody ng suspect, no? So whether it's diffusion or red notice yan, it doesn't matter kasi talagang kung yung red notice, binibigay yan na shotgun sa lahat ng mga members ng Interpol. No? Yung diffusion, usually country to country yan. No? Pero regardless of the terminology, coordinating agency lang, organization lang yung Interpol. Ang mahalaga is valid warrant of arrest yung binigay ng Interpol sa atin, no? Regardless of how it gave it to us. So in other words, Attorney Butuyan, kapag ka wanted person diffusion at may nakalagay doon ng papatulong para arrestuin, kailangan pa rin po makipag-coordinate ang gobyerno natin sa Interpol? Pwede hong kailangan may pag-coordinate din dahil member tayo ng Interpol, no? Pero kagaya nga ho na sinabi ko, kung sinerve yan sa atin ng Interpol, ibig sabihin valid yung warrant of arrest na yan, no? And meron talaga tayong obligation na i-implement yung warrant of arrest na yan. Tinanong din po kasi ni Senator Amy, kapag ka daw po hindi tayo nakipag-coordinate sa Interpol, ano po yung maaaring maging consequence nito? Pwede hong sa susunod na sila naman yung may kailangan, hindi naman tayo pagbibigyan, no, ng Interpol kung sakaling meron tayong request for extradition halimbawa or implementation of a warrant ng halimbawa ng citizen natin or any foreigner who commits a crime in the Philippines, and we request for the custody of that suspect or that accused, pwede tayong hindi pagbigyan because we violated our commitment sa Interpol. Meron pa po kayong nais na idagdag, yung panghuling salita patungkol po dito sa silbi ng warrant of arrest at pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC? Nakita naman natin yung pag-serve ng warrant of arrest, no? Naka-video nga lahat yung mga pangyayari. And kung ikukumpara natin yung pag-serve ng warrant of arrest kay former President Duterte sa pag-serve ng warrant of arrest sa ordinary suspect or criminal sa Pilipinas, sobrang nakakalamang si former President Duterte. In fact, ang daming privileges that
were extended to him, no? Over and beyond what is required by law. So, sa substance, wala talagang na-violate and valid yung implementation ng warrant of arrest. Okay, maraming salamat, Atty. Butuyan. Salamat din po. At dito na naman po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps, at magandang umaga sa Bagong Pilipinas. Nasira lahat mga kababayan yung mga lumabas sa hearing sa Senado ni Senator Amy Marcos. Doon malabo, mas malinaw ito po. Parang mga kababayan, yung Senate hearing, hindi man para alamin yung totoo. Gawa niya, Mr. Maravillas. Hindi yun yata paglilinaw, kundi pagpapalabo. O, di ba? Pero itong paliwanag po ng isang international expert, napakalinaw na legal, walang nilabag na batas sa ating domestic laws. At pag tiningnan natin yung pag-serve ng warrant of arrest kay dating Pangulong Digong, excellent po. Na-observe yung mga sobra-sobra pa yung pribilehiyo. Sabi nga ni General Torre, naging special treatment pa niya yung pagtrato sa kanila o sa kanya. Nagsorry pa nga si General Torre kasi yung binigay na pagtrato, usually hindi po na ibibigay sa ordinaryong suspect. Di ba? Sabi nga natin, nung panahon ni Digong, yung mga biktima ng AJK, hindi man lang po nabasahan ng Miranda rights. Diretso bang-bang. Di ba? Kaya nga po, may kaso siyang crimes against humanity. So, malinaw na po, pag maniniwala sa mga sabi-sabi, doon tayo sa mga credible sources. And maybe si Sara Duterte, kaya po nagsabi na malaboan niya, makabalik pa yung tatay niya. Kasi baka nakakonsulta na rin siya sa mga international experts, sa mga possibilities. Kung is it still possible na yung kanyang tatay makabalik pa. Resign na po siya sa kanyang paniwala. Acceptance na ang sinabi ni Sara Duterte. In fact, sabi, mag-move on na niya tayo. Bumait nga po Iwan ko kung totoo yun na pinapakita niya o baka nagpapaawa para mga kababayan gatungan makuha yung sympathy ng ating mga mamamayang Filipino. Hindi natin alam. Baka lang, hindi ako sigurado. Ayan po ang tama na mga pananalita. May disclaimer. Hindi yung assuming tulad ng mga DDS vloggers na kung magsalita, akala mo may dokumento. Di ba? Wala man palang mga documents yun. Lahat lang mga aka-aka nila in false accusations. Iyakan sila, mga kababayan. Ituloy natin, mga kababayan, yung sa hearing naman ng TRICOM sa mga alleged fake news peddlers. Yeah. Commodore Toriela, ako po kasi talagang naniniwala ako na yung West Philippine Sea atin yun At ako talagang saludo ako sa pinakikita mo na ipinaglalaban mo ang soberenya ng ating bansa. Have you ever been a victim of fake news, malicious attacks on the internet when it comes to safeguarding and protecting the territorial and matters that affect the Philippines? Yes, sir. You have? Yes, sir. And what were the nature of these attacks? Well, primarily, sir, they are calling me as a U.S. lapdog. I was recruited for CIA that even my mother cannot believe. Sa mukha-mukha lang, sir. Pero sinasabi nila I'm a CIA agent. They are also saying that I am receiving talent fee from the U.S. Embassy. At one point, they also said that I went to the residence of Speaker to receive 3 black bags. Those kind of things, sir. And were these attacks from Filipinos or from foreigners? From Filipinos, sir. From Filipinos? Yes, sir. Okay. I'm sorry for my ignorance. Are those Filipinos present in this room? Yes, sir. They're here now. Yes, sir. Can you point them out?
Mr. Mark Lopez, sir. Mr. Mark Lopez, I can't seem to, who is Mark Lopez? There, okay. Mr. Mark Lopez, so dito po sinasabi ni Commodore J. Tariela na meron ka daw pong mga isinusulat na hindi makatotohanan laban sa kanya. Pwede mo po bang ipaliwanag ito? Baka po si Commodore Tariela po ang dapat magpaliwanag kung ano po yung sinulat ko. Okay, yes, please. I mean, I want to understand because I want to know, because you're a uniformed personnel of the Philippine government. Yes, sir. No? And your duty is to uphold the Constitution and to fight for sovereignty and for the protection of the welfare of the Filipinos. Yes, sir. So I want to know, because if he's a Filipino and he's attacking fellow Filipinos, medyo red flag po sa akin yon. So pwede po bang ma-share mo pa ang uri ng mga sinabi ni Mark Lopez laban po sa inyo? Yes, sir. Last February 5, 2025, he posted it on his X account. Si J. Tariela ang masigasig na nagbebenta niyan. Sponsored by Biden administration. And also, last August 23, 2024, he said, "Patriotism my ass. Kayo kaya ang taksil sa bayan dahil sunod-sunuran kayo sa dikta ng Amerika. Booking na ang kawalang hiyaan mo, J. Tariela." And okay, yes. series of postings, sir. Yeah. Let's ask him to comment on those. Mr. Mark Lopez, you're questioning the patriotism of one of our uniformed personnel. You describe him as a lapdog of the U.S. because he's fighting for the sovereignty of our country. So, where are you coming from? Mr. Chair, I have been reading a lot and I have been being bombarded with a lot of news about the South China Sea issue. And among this news or information that I have been able to obtain is that the United States is using the Philippines to promote its agenda in the South China Sea. And it is on Google, it is in the news. And okay, the basis of my assertion about Commodore Tariela is very striking because yung pong ginagamit niya mga terms regarding the South China Sea issue is very similar to the United States propaganda regarding the South China Sea issue. And it is also on record that Commodore Tariela has been to the United States, has been is very supportive of the assertive transparency that is being propagated by the United States in the South China Sea. Okay, thank you very much, Mr. Mark Lopez. Ang hindi ko lang po I'm trying to understand, no? You're saying that he is a lapdog just because he's fighting for what is rightfully ours? It's in the similar vein. Kasi yun din naman po ang sinisigaw ng mga mamamayang Pilipino. Atin po yun. Yun din po yung sinisigaw ng mga mangingisda na nanggagaling sa Zambales na araw-araw kinakawawa na binabangga ng mga Chinese militia vessels. Yun din naman po yung nararamdaman ng milyon-milyong Pilipino na yun po talaga ay para sa Pilipinas at pag may-ari ng Pilipino. At ngayon po nakakalungkot, kanina nung ini-interpolate ni Kong Rog, pati yata yung Palawan, sinakop na rin ng China sa kanilang bagong press release. No, ito po ba dahil sa nais to ng US? I don't think so. Mr. Chair, I think that's reckless. I'm not fighting for
for U.S. interests when I'm fighting for what is Philippines, what is pro-Philippines, what is ours. I'm fighting for the Philippine interest only. Mr. Chair, pwede ko po matanong, ano po ba yung atin na inagaw? Ulit? Ano po yung sa atin na inagaw? Ano po yung? Ano po yung ating territory na inagaw? O kinuha? What do you, wait. Mr. My Chair, point of order is, do we allow, Mr. Chair, I'm sorry, do we allow a resource person to ask question to one of the committee members here, Mr. Chair? Or it should be the other way around? Yes, no, I don't mind. If you want to get into a debate with me, Mr. Lopez, about this, then I'm sure we can. But my point is, you're saying that just because I, for example, believe that that is rightfully owned and that is rightfully by the Philippines, and you're saying, and your logic is, I'm following U.S. Dictated narratives. Ganun po ba yun? Mr. Chair, the South China Sea issue po kasi is a very complex issue. And ang nakakalungkot po kasi, ang Pilipinas po ang ginagamit because of our strategic location. The South China Sea issue is a... Anyway, Mr. Chair, can I request that that Mr. Lopez be refrained? I just wanted to find out where he was coming from, and he seems that his point is, tama po ba, Mr. Lopez, dahil sa palagay ninyo ginagamit yung Pilipinas? Tama po? Tama po. Okay. So, yes, Mr. Tariela, can you continue? So, sir, this is a good example of how, like Mr. Lopez is countering our factual narrative in the West Philippine Sea. And this is the reason why we need to counter fake news purveyor like Mr. Mark Lopez spreading wrong information about our fight in the West Philippine Sea. Ito ang dahilan kung bakit ang hirap nating pagkaisahin ng mga Pilipino sa mga pagsasalita na katulad ni Mark Lopez na ganyan, that he never hesitates to call out the aggressive actions of the People's Republic of China. And he appears to even side with the People's Republic of China's narrative. Ako, kunyari, nung tinitira ng water cannons yung mga mangingisda natin, masakit sa akin yun. Pag binabangga yung mga Coast Guard vessels natin ng mga dambuhalang Chinese vessels, masakit sa akin yun. Pag yung mga mangingisda natin na malilit ay hindi Mr. Chairman! That's what you said. Mr. Chairman, that's fake news. Yes, that is why, just a point of clarification. You mentioned earlier that ang Pilipinas nag-water cannon din sa China. May I know where did you get that information? Was it in the news? Mr. Chair, wala po ako sinabing nag-water cannon sa China. Hindi, sinabi nyo ngayon lang. Hindi, ang sinabi ko po nag-water cannon sa Pilipinas. Mr. Mark Lopez, pwede natin i-review yung tape. We are on the record. Kasasabi mo lang yun. At saka, did I hear it right? That he said na nag-water cannon din tayo sa China? Nag-water cannon lang. Nag-water cannon po tayo. Pero, Mr. Chairman, pero Mr. Lopez. Opo. Mr. Chair. Yes, sir. Akinig ka po, please. Kasi po, the issue as of now is the West Philippine Sea. The problem with China. Now, nung minention D.S. Suarez about the water cannons, nagsalita ka na tayo din, nag-water cannon. Saan yun? Water cannon saan? Kasi yung pinag-usapan natin dito is the West Philippine Sea. Now, tama ka. Hindi mo sinabi na nag-water cannon ang Pilipinas sa China. But ang pinag-usapan natin dito is all about the West Philippine Sea. Now, ano yung sinasabi mong water cannon? Mr. Chair, kasi kanina sinabi ko po that the South China Sea issue is a complex issue. Sandali po. Please answer my question. What do you mean that the Philippines is using water cannon? Kasi po yung water cannon is a facility. Opo. Huwag ka magpalusot. I warn you. You're under oath. Ang water cannon Sagutin mo po, where
you refer that water cannon that you Hindi po. mentioned. Ang water cannon na deployment po kasi is one of the actions taken by a state pag meron po mga dispute na ganyan nga po. O Pilipinas, ibig mo sabihin, mag-water cannon din sa China. Pwede po. That's sinabi mo nag-water cannon. Mr. Chair, wala ako sinabi na ang Pilipinas na ginater cannon ng isang kalabang state. Ang Ay, sinabi sandali po. But we're talking about the West Philippine Sea. This will be your last warning. Or else I will cite you in contempt. This is your last warning. You're under oath. Opo. What do you mean that the Philippines is using water cannon? Mr. Chair, ang sinabi ko nga po, ang Pilipinas po, nag-water cannon, pwede pong mag-water cannon. Hindi. Walang pwede. Sinabi mong mag-water cannon. Mr. Chair, sige po. Mr. Chairman, with this, Mr. Chairman. Mag-apologize po ako. Mali po ako. Sige po, fake news po ako. Ang sinasabi ko lang po, pwede po ang water cannon sa South China Sea issue. Hindi, ganito lang po. Fake po ako. Kita mo? Hindi, ang sinabi mo, admitido what you niya. said, Ganun sila. nag-water Talagang cannon, purveyors ng fake news. Mr. Chair. Admittedly. And if you want, Inadmit niya mismo. ask the Secretariat to refer to our stenographers in the back to the statements issued by Mr. Lopez regarding that issue. So, we have never taken, I don't think, that's reckless, absolutely reckless. Anyway, I want to show a photo, but of course. Chairman, ganito lang po, Mr. Chairman. Mr. Lopez, okay, you apologize? Opo, I But apologize po. Yeah, thank you for that apology. Now, this will be your last warning. Please refrain from lawyering or palusot. For not telling the truth, or else, the next time that you will commit that violation in this committee, I will never hesitate to cite you in contempt. Ipapakulong kita dito. Noted, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. So, Hindi umobra yung angas nila. Ang I find it a tatapang little bit disturbing na Maling paggamit from ng katapangan. na I mean, of all things that can come from a fellow Filipino, yung hindi pa natin pagmamalasakitan yung kapwa Pilipino. Yun, medyo maring hindi tayo magkaisa sa mga political positions natin. Kasi lang kung Pilipinas na ang pinag-uusapan, dapat no questions asked. Isang bansa lang, isang bandila lang tayong lahat. Anyway, Comsec, can you just post a photo? I just wanted to get clarification on this. Yan sila sa China. Can you zoom into the photo? Sineminar ng China. Yeah. Mga DDS Can I vloggers. address my questions to Miss Trixie Angeles Cruz? Is she present? Oh, there. Okay, ma'am. Baliktad po, Yeah. Mr. Chair. It's Trixie Cruz Angeles. Huh? Trixie Cruz Angeles, sir. Oh, okay. Trixie Cruz Angeles. Okay. Familiar po ba kayo sa National Radio and Television Administration or NRTA ng China? Yes. Yes. Okay. And you are fully aware that they do conduct training programs for media practitioners mula sa iba't ibang bansa? Yes. At dito po sa larawan, pwede niyo po ba ibahagi sa komitiba kung sino-sino po ang nandito sa larawan? Medyo malabo po, malayo po yung, kung maaari pong lakihan para makita ko. Okay. Yeah. Yan, malinaw na. Hindi, kasi dito malinaw. Pwede lumapit na siya. Pwede naman po kayo lumapit dito, Miss Angeles. Yung pangalan ng iba, kasi it's been some time at hindi po kami magkakakilala lahat nung pumunta kami. So ang naaalala ko lang yan, si Miss Pia Morato who was speaking for the group. She's in front. Tuturo ko po ba? Yes, please. Yes.
Tio myself. Moreno. He was there as a journalist and I think an information officer. He is also, I understand he's a blogger. Mr. Mark Lopez and Attorney Ahmed Paglinawan. But the others, hindi ko na po maalala yung pangalan nila. Mr. Mark Lopez. Behind me. Ito si Mark Lopez. Oh. Yes, sir. And who else, ma'am? I don't remember the names of the others. Okay. Thank you very much. Can you more or less tell us, Ms. Cruz, when was this seminar, where and when was it held? On May 23rd to June 5th, 2023. So 2023. Yes, sir. So, again, what dates? May 23rd to June 5th, 2023. So ilang araw po kayo sa China, Ms. Cruz? May 23rd. Mahina po ako sa math, but from May 23rd to June 5th, I assume that's about roughly about 12 days. 12 days? So more or less around 2 weeks? More or less, yeah. And this seminar, was it sponsored or did you have to pay for your seminar fees? This was sponsored. So, ang nagbayad po nito ay yung state of China. Yes, sir. China government. Ang nagbayad sa inyo. Yes, sir. Sa travel ninyo, sa stay ninyo, at sa seminar. Okay. Paano po ba kayo naimbitahan para maging bahagi ng seminar? Through the Chinese embassy. Through the Chinese embassy. Pinili po kayo ng Chinese embassy. They conduct these regularly, I understand. There are others who are also invited from the mainstream media. Pero hindi po kami magkasabay that time. So, I understand that this is conducted regularly. I think yearly. I'm not sure though. So it is a state-funded program by China where they invite media practitioners such as yourself. Am I correct? I think this is one of those times where they've invited vloggers. Okay, vloggers, yes. And can you more or less share with us what was the nature of the seminar? They introduced new techniques in social media, such as short-form social media, how to take them. A lot of them were technical, emerging issues, but they also gave a background on China. And I'm sorry, that's all that I can recall. Okay. So, more or less, kulang-kulang isang linggo po kayo doon, no? Maayos naman po ang Kulang-kulang ng 2 linggo. Kulang-kulang ng 2 linggo, sorry. Maayos naman po ang pagtrato sa inyo ng bansang China habang nandun kayo. Maganda yung hotel, maganda yung accommodation. Hindi po siya hotel. Oh, it wasn't a hotel? Hindi po hotel. Dorm po. Dorm. Okay. So was this the first time that your group participated in such a seminar? I don't know about your group, sir. Oh, sorry. I mean the group that you were with. Ngayon ko lang po sila nakasabay. So you've been there before? Yes, sir. There is a cultural exchange agreement between China and the Philippines since 1970s. Okay. I was in Xi'an for an archaeological seminar, part of our cultural exchange agreement because I'm an archaeologist. So, si Mr. Mark Lopez, kayo po ay naging bahagi din ng seminar, tama? Oo. Naka-ilang bisita na po kayo o naka-ilang seminar na po kayo dito sa state-funded activity ng China? Sir, yan lang po yung na-attendan ko po. Again? Yan lang po ang na-attendan ko. Ito lang po yung nadaluhan ninyo? Okay. Yes, sir. Sir, pa-correct lang po. Yung punta ko sa Xi'an was a conference on cultural property.
Would you think that the seminar that you attended affected your perspective or the work that you do? Ako po o si Mr. Mark Lopez? Kayo po, Ms. Cruz. Kasi yun naman po yung layunin ng mga seminars, di ba? Para mas palawakin ang inyong pag-unawa, mas pagalingin kayo sa trabaho na ginagampanan ninyo. So sa palagay niyo po ba nakatulong ang mga seminars na ito sa trabahong ginagampanan ninyo? Abogado po ako at ang isang dalubhasa, I think, sa cultural conservation. So yung seminar, it includes a history of China, which also includes an understanding of the area. Matagal ko na pong napag-aralan yon. So medyo yung iba doon ulit na. Pero ang bago ay yung short form, yung pagturo nila ng short form type of video, which is a parang technical na seminar yon, na tinuturuan kung paano gumamit ng ibang mga platforms at yung pagturo ng appreciation ng short form. Ang short form po, yun po yung mga reels, yung mga TikTok, at saka yung 1-minute videos ng YouTube. Okay. At I'm sure yung na-gain ninyo at napakilabangan po ninyong additional knowledge is the same with those of those other participants in the seminar. Am I true to understand that, Mr. Lopez? Am I correct to understand that? Mr. Chair, yung akin pong takeaway doon po sa seminar na yun is that it's just an appreciation po of how China media works. Okay. And from the other participants in today's hearing, were there other individuals there? Kayo po. Okay. Hindi ko po kasi kayo nakilala sa litrato. Sino po kayo? Have you taken your oath? Part of the list that you called, and I did not get an invitation personally, but I came here because I was issued a show cause order for the past hearing that I could not attend because I was in Davao City, in Tagum City. And I came here just to submit that and be with my partner. My partner is Attorney Trixie Cruz Angeles. We are Luminous, the Facebook page and the YouTube page. So you mentioned that you're partners? Law partners and also on the blog, sir, on the Facebook and YouTube page. So abogado po kayo? Yes, sir. Okay, so kayo po ay nandun din po sa seminar? Yes, sir. Okay, ano pong pangalan nila? Ahmed Paglinawan. Okay, thank you very much. So anyway, that's all I have to ask, Mr. Chair. No? So thank you very much. At least ilang source persons na nakinabang po sila dun sa state-sponsored seminar. Mas naintindihan nila yung paggamit ng mga reels, ng mga threads, ng mga short videos. Ang pakiusap ko lang, sana itong dagdag kakayahan na naibahagi po nila sa inyo ay magamit nyo po para sa kapakinabangan ng bansang Pilipinas. Maraming salamat. At itong ating programa, mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60, mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab Car Rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales.
Cellphone number niya po 773-798-7816.